Makakaupo na po ang lahat. At buksan po muli natin ang ating mga songbook sa song number 163. Blessed Assurance. 163. Sa muling pakikinig at pangangaral ng salita ng Diyos, tawagin natin ang ating kapatid, Elder Norman Villares. Amen. Take two. Hindi po kasi Elder Norman. Si Deacon Roger po ngayon ang speaker. Amen. Amen. Isa pong mapagpala at mabiyayang hapon sa lahat, mga kapatid. Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew. Matthew chapter 23, verse 28. Kung inyo pong nakita, ito po ang sinasabi sa King James Version. Matthew chapter 23, verse 28. Even so, you also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Ang pamagat po ng ating mahalagang pag-aaral ngayong hapon ay The Pharisee Within Us. Hypocrisy Unveiled. Tayo po yung magsitayo at tayo po ay sumagot manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Amen. Lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba at karangalan ay tanging sa iyo lamang. Aming Ama na nasa langit, muli po kami ay nagpapasalamat sa pagkakataon pong ito
na kami inyong tinipon sa dakong ito upang kayo'y aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yes. Aming Ama, maraming salamat sa nagdaang linggo, sa inyong pag-iingat, sa mga bagay na inyong itinuro sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at nakita namin ang pagkilos ng inyong mga kamay sa aming mga buhay. Nawa po ngayong hapon ito sa mensaheng inyong niloob na iparating sa amin, na inyong ipinakita sa inyong lingkod ay malugod po nawa kayo at kayo ang maitaas. At makita po nawa namin ang aming mga sarili sa salamin po na inyong mga salita. Amen. Nawa po ay tulungan kami nito ng inyong mensahe ngayong hapon na matutong magpakababa aming Diyos Amen. at maging pagpapala nawa ang inyong mga mensahe ngayong hapon sa bawat mga kapatid at mga nakikinig. Muli po aming Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Makakaupo na po aming lahat. So ang title po ng ating mahalagang pag-aaral ngayon ay The Pharisee Within Us. Amen. Hypocrisy Unveiled. So, sa mga nakaraang linggo po ay ang ating pong pinag-aralan ay yung ating Doctrines of Grace. Kung inyo pong maalala, sinimulan po natin yun dun sa man's total depravity hanggang sa unconditional election. At ito pong mga nagdaang pang linggo ay ako po ay may mga tinuro po ang Panginoon sa akin. At yun po ang aking nakita sa aking sarili. Kaya po ang mensaheng ito ay medyo liliban muna tayo sa Doctrines of Grace. So, dahil ito po ay importante na atin din pong matingnan at mapag-aralan. O, yan po. So, sa pagsisimula po natin ay gusto ko po munang bigyan natin po ng definition kung ano po ba ang hypocrisy ayon sa dictionary. Ito po, hypocrisy is the practice of claiming to have moral standards or beliefs to which one's own behavior does not conform. In a secular context, it refers to the practice of claiming to have moral beliefs, principles, or virtues that one's behavior or actions do not reflect. It involves pretending to be something one is not. Yun. So nagkukunwari. Often for the purpose of deceiving or gaining advantages, respect, or approval from others. So sa biblical perspective naman po, ang sabi dito ay hypocrisy is characterized by professing or appearing to have a genuine relationship with God, faith, or righteousness, while one's actions, motives, or inner state contradicts or undermine that profession. It involves a discrepancy between outward religious or moral appearance and the true condition of the heart before God. So, kumbaga sa Tagalog ay pagkukunwari. Kumbaga, kaya ang title natin ay Hypocrisy Within Us. So, Jesus often rebuked the religious leaders of his time for their hypocrisy, emphasizing the importance of sincerity, humility, and genuine faith in God. So, kapag ka nabanggit ang hypocrisy o hypocrite sa Bible, ay palagi nating makikita na ito'y ikinakabit sa mga religious people, religious persons. Sabi nga dito, ay palaging nare-rebuke ng ating Panginoong Hesus ang mga religious leaders during His time. Tinatawag niyang mga hypocrite. Yun yung mga Pharisee. So, hindi dito binanggit na hindi natin makikita na ginagamit yung hypocrisy
sa yung mga taong talagang lost, yung mga hindi nagpo-profess na sila ay religious. Kumbaga, kung sinabing hypocrite ka sa Bible, yun ay patungkol sa iyong pagpo-profess na ikaw ay mananampalataya, kumbaga, na ikaw ay kilala mo ang Diyos. So, ayun. So, dito sa ating pag-aaral, meron tayong 3 punto na titingnan. So, ating first point ay yung the root of hypocrisy. So, the root of hypocrisy ay the heart. So, tingnan natin sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Natin pong basahin yan. Jeremiah chapter 17 verse 9. Itong sabi, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. O sinong makakaalam? So, tayo bilang mga mananampalataya, tayo ay nagsasabi na tayo ay sumusunod, tayo ay namumuhay bilang Kristiyano. Pero yun nga, kagaya nga ng sabi natin, sabi ng Jeremiah 17 verse 9, ang puso ay magdaraya. So, darating talaga yung time na possible ay nadadaya tayo ng ating puso. So, doon yung nagkakaroon tayo ng tinatawag na the pharisee within us. Nagiging hypocrite din tayo kung tayo ay magiging honest lang. So, yun yung, yung mga ilan sa mga reason kung bakit yung nag-uugat sa atin yung hypocrisy. So, ang una ay yung ating superficial religious practices. So, superficial means mababaw o panglabas lang. So, outer appearance. So, kumbaga parang sabihin natin, weekly ay uma-attend ka, weekly ay umaawit, matayo, lumuluhod, tapos ay nakiki-amen. Kumbaga, pag nakita mo, yung outer appearance, ay masasabi mong religious talaga. Pero hindi mo alam na para bang naging yung kinasanayan na lang ba? Para bang, ay, kailangan ko umatin para makita ko ng mga kapatiran. Kailangan present. So, yung motive mo ay, kumbaga para bang masasabi mo ng hypocrite ka na nun eh. Kasi hindi ka pumupunta doon para sa Diyos. Kumbaga para, kailangan ko umatid para hindi ako mapagalitan ni ganyan. Kailangan ko umatid para hindi magalit sa akin ng aking asawa. Kailangan ko umatid doon dahil para ako'y makatakas sa gawaing bahay. Mga ganun ba? So, nagiging iba yung iyong motive. Kaya tinawag na superficial o mababaw. So, yun yung superficial religious practices. Dito sa ating text, ay may example yan. Dito sa Matthew chapter 23, verse 28. So, ating simulan dun sa verse 27. So, itong sabi ng Biblia. Matthew chapter 23, verse 27. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye are like unto white sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness. 28. Even so, ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. So, yun yung sinasabi natin. Yung kapag nakita tayo dito ng mga taong dumadaan, naririnig na tayo nag-aawitan, ang kanilang kagad ay yung sinasabi ditong whited sepulchres. Kumbaga parang pininturahang puti. Ang gandang tingnan. Diba itong mga tao ito ay banal. Pero hindi natin alam sa ating mga sarili, kagaya nga ng example natin kanina, umaten tayo ng iba naman pala ating motibo.
Kailangan kong umatin, kailangan kong tumayo sa una para hindi nakakahiya kasi kay ganyan, nakakahiya sa mga kapatiran. Baka nawawala yung pinaka-essence ng tamang pagsamba. So, tawag dun hypocrisy. Outer na lang ang nangyayari. So, ayan yung tingnan pa natin na isa pang verse. Ito pa, yung patungkol dyan, connected dyan sa pagiging hypocrite ng isang mananampalataya. So, sa Isaiah chapter 29, verse 13. So, Isaiah chapter 29, verse 13. Ito po ang sabi dyan, Isaiah chapter 29, verse 13. So, wherefore, the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me. So, yan. Outwardly. Diba sabi nga natin, ang root ng hypocrisy ay ang puso. Ayan. Yung puso, malayo. Pero pag nakita mo nga, nagpupuri, naawit, yan, with their mouth and with their lips do honor me. So, ayan pa. Mananampalatay daw, pero tuwing Sunday lang. So, hindi mo na rin makikita na ipinapamuhay. Yung pang isa. Talagang iba ang mga prinsipyo o pananaw. Kumbaga pag dito, na-attend, mga banal. Pero pagdating nga sa bahay, ay iba na ang mga decision making, iba na ang mga prinsipyo mo. Kumbaga, yun na nga, nagiging hypocrite ka pagka ganyan. So, nakikita ba natin ating sarili na ganyan? Dumadating ba yung time na nare-realize ba natin yun? Kumbaga pagdating sa salita ng Diyos, yung application sa sarili ay wala na. Pag nandito lang, pagkaharap lang ang mga kapatid, kaharap lang ang pastor, kumbaga makikita ay napakabait, napakabanal. So isa pang verse sa Titus chapter 1, verse 16. So ito din, isa pang verse na tumutukoy dyan. Titus chapter 1, verse 16. Sabi dyan ay, they profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Reprobate. Yan yung sinasabi natin. Pagka dito lang, okay. Pagka nasa bahay, nasa ibang lugar, ay iba na ang kinikilos. Wala nang pagsunod. So, naku, baka ikaw ay reprobate. Sabi dyan, pinoprofess mo na kilala mo ang Diyos, pero yung mga pagkilos mo, mga desisyon mo, ay masasabing ay disobedient ito. Baka hindi makita sa iyo yung bunga. So ano bang naging problema? Ba't tayo nagkakaganon? So ating tandaan, mga kapatid, na dapat naranasan talaga natin yung true repentance and transformation ng banal na Espiritu. Kung baka nalilimutan natin yung ginawa sa atin ng Diyos na pagbabago sa ating mga sarili. Kaya, tinake for granted mo na yung ginawa sa'yo ng Diyos, kaya ganyan ang nangyayari sa iyo. Ano bang ginawa ng Diyos sa atin? Bakit tayo nandito? Bakit tayo napabilang sa kanyang tunay na iglesia? So, binigyan niya tayo ng true repentance and transformation. So, ito yung ginawa ng Diyos sa ating mga sarili. Kung paano tayo binago. Mababasa natin sa Ezekiel chapter 36, verse 26. Ito palagi din natin itong binabasa. So, ito, alalahanin natin na ito yung ginawa ng Diyos
para sa atin kung paano tayo na-transform. Ito sabi Ezekiel chapter 36 verse 26, "A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh." Yan, puro patungkol sa heart. Kasi nga yung root ng hypocrisy ay yung heart. So dapat alalahanin natin na sabi dito, kung tayo tunay na born again na regenerate na, alalahanin natin na tayo ay binigyan na ng bagong puso ng Diyos. So, baka nalilimutan atin yung alalahanin ngayon. Tsaka tayo ay, kumbaga, binago na talaga tayo ng Diyos, sabi din yan sa Bible. Baka new creature. Yung old things pass away and yung mga ganon, 2 Corinthians, doon natin yung mababasa. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Alalahanin din natin na tayo ay new creature. So 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sabi dito, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." So yan, binago na. So kung ikaw ay may hypocrisy, baka hindi ka pa rin nabago. Baka hindi ka pa rin nabigyan ng puso, ng new heart. So ating tingnan ang ating mga sarili. Baka akala lang natin ay na-regenerate na talaga tayo. Yung pala ay hindi pa. So ano dapat ang maging prayer natin sa ating Panginoon? Kumbaga, kung ngayon sa mga sandaling ito, na-realize mo na, parang hypocrisy ang aking ginagawa. Lagi na-attend ako, pero iba naman yung aking motibo, iba yung laman ng puso ko. So, anong prayer dapat natin sa ating Panginoon? Ito, gayahin natin itong kay David sa Psalm chapter 51, verse 10. Ang sabi dito, sa Psalm chapter 51, verse 10, sabi dito ay Psalm 51 verse 10, ang prayer ni David. "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Amen. Kasi kung sarili lang natin, sa sarili lang din natin, kasi napansin mo nga ba, may pagka-hypocrite pala ako. Kasi sinasabi ko ganyan, ganito, tapos yung pamumuhay ko naman, hindi naman yun yung ginagawa ko. So sige, babaguhin ko, susubukan ko, pero hindi mo yan magagawa sa iyong sarili. Ang makakagawa lang yan sa iyo ay Diyos. Amen. Kaya yan, ang prayer ni David. "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." So ano pa, yung dapat, kung ikaw ay isang tunay nga na mananampalataya, dapat willing ka na, kumbaga, alam mo sa sarili mo na pag tiningnan ka ng Diyos, ay, kumbaga, karapat-dapat ka na masabing mananampalataya ka talaga. So, dapat meron kang sincere relationship with God. So, kasi kapag hindi ka sincere, tulad nga nung sabi natin kanina, pupunta ka dito, tapos iba naman yung motive mo. So, hindi mo din masasabi sa Diyos na itong kay David din, itong "Search me, O God, and know my heart." Basahin nga din natin yan sa Psalm chapter 139. 139 ng Psalm. Verse 23 and 24.
Yan. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Yan. Baka kung may sincerity ka talaga, kaya mo yung sabihin, kung baka kaya mo yung ipag-pray sa Diyos na i-search ka niya, tapos kung mahalaga pa talaga sa iyo, kung baka talagang ang reason mo ay sumamba sa Diyos, maglingkod sa Diyos, hindi yung baka para lang makita ka ng mga kapatiran na ito active to na-attend naman. Baga, yan yung pinare-realize din sa akin ng Panginoon eh. Baga ano ba yung reason kung bakit ka pumupunta dito? Bakit ba pumupunta dito? Ano? Baka kasi nakikita ko, baka hypocrisy na yung ginagawa ng aking mga aksyon. Importante yun. Magandang bagay yan kung marirealize natin yan. Hindi yung ang tingin natin sa ating sarili perfect na, okay na itong ginagawa ko. Approve na to. Hindi ako napapansin ng aking mga kapatiran, hindi ako napapansin ng aming pastor. Kumbaga walang masasabi sa iyo masama. Pero ang problema pala sa iyo ay yung puso mo. Doon ang ugat ng hypocrisy. So yan. So dapat sabi nga natin, yung puso natin ay ibigay natin talaga sa Diyos, sa ating Panginoon. Yung trust in the Lord with all thine heart. Sa ano naman yun? Sa Proverbs. So dapat yung puso natin ay sa Diyos lang. Yan. Proverbs chapter 3. Basahin po natin yan. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Yan sabi dyan, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kumbaga, yun yung sinasabi natin kanina na kung sa sarili mo, na-realize mo nga na, may mali sa akin, babaguhin ko ito. Mali yun, hindi mo yun makakayang mag-isa. Dapat talaga sa Diyos ka lang din talaga aasa. Dahil sabi diyan sa verse 6, siya yung magdadirect ng iyong paths. So yan. Kumbaga, dapat talaga, huwag natin kalimutan na tayo lumapit palagi sa Diyos through prayer. May mga kinakaharap tayong suliranin, mga pagsubok, kumbaga. Yan. Lagi tayong sa Diyos lang lalapit. Una sa Diyos tayo lalapit. Kasi kung tayo, nagkaroon ka ng financial problem, kumbaga, una mong iisipin kaninong tao ako lalapit. Sino yung tao tutulong sa akin. Kumbaga, dapat bilang isang mananampalataya, sabi nga dito, ang una mong lalapitan ay ang Diyos. Mag-pray ka. Manalangin ka na may gamitin po sana kayong tao na makakatulong sa aming financial needs. Mga ganon ba? Kasi sasabihin mo, nakikita ka ng tao na, ito laging naalis ng bahay tuwing Sunday. Di ang tingin talaga sa iyo ay, banal, religious. Pero pagdating naman sa application, tulad nga sa example natin, dapat sa Diyos ka unang lalapit. Hindi yung sa tao ka agad lalapit. Yan, yung isang example ko dyan. Sabi nga dun sa James chapter 4 verse 8, yung ating babasahin din. James chapter 4 verse 8. Ito sabi, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Yan, lumapit ka sa Diyos. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts. Puso ulit. Ye double-minded. Yan.
So again, yung tiningnan natin mga kapatid na sa first point natin ay yung ugat. Nagbigay na rin ugat ng hypocrisy. Baka nagbigay na rin tayo ng mga example, mga personal experience, kumbaga may apply natin, kumbaga pag nakita natin yung hypocrisy, sa puso yan nagsisimula. Ngayon naman, ang second point natin ay yung danger of hypocrisy. Ito na yung effect. Kumbaga, yung pagiging danger nito, hindi lang ito personal. Kumbaga, makaka-apekto din ito sa mga tao na sa iyong paligid, sa mga kapatid, kumbaga. So yung danger ng hypocrisy, una, sabi dito ay ang hypocrisy ay isang disease, spiritual disease. Kasi magkakaroon ka ng spiritual blindness. Sabi nga dito, hypocrisy makes you blind. Spiritual blindness. You can see that your heart is far from God. Yun nga. Hindi mo na makita. Ito yung isang worst scenario na pwedeng mangyari sa'yo. Hindi mo na makita na yung puso mo ay malayo na sa Diyos. So yung kanina yung binasa natin ay sa Isaiah chapter 29 verse 13. Ito, kinote din yun ni Matthew dito sa Matthew chapter 15 verse 7 and 8. So, same lang din nyo. Kung ating babasahin Matthew chapter 15 verse 7 and 8. Ito yung tungkol sa puso mo. Malayo na sa Diyos, pero hindi mo nakikita. Sabi dito, ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. So ito yung isa sa danger ng hypocrisy. Yung kung sabi natin kanina, kung mapapansin mo, ito yung pag hindi mo na napansin. Kasi nga, magkakaroon ka din dyan ng spiritual blindness. Sabi nga natin, okay na sa iyo na uma-attend. Hindi mo na makita yung mali, yung hypocrisy mo. So nakikita natin, hindi na natin nakikita yung sarili natin. Ang nakikita na natin ay yung mga tao sa paligid natin. Ang nakikita natin o napupunan natin ay yung iba. Sabihin na, bawal naman yung ganyan, mali yung ganyan. Hindi ganun dapat. Ganito ang ating prinsipyo. Dapat ganito ang i-apply mo. Kumbaga, pupunahin natin yung ating mga kapwa. Pero hindi natin makita yung ating sariling hypocrisy. Kasi pagka ikaw naman, pag sa'yo, okay lang yan. Hihingi ko na lang play ko na lang. Para bang ganun. Kung sinabi mo, bawal yan. Pero ikaw, gagawin mo. Ginagawa mo. So, hypocrisy ang tawag doon. Baga, pag nakita mo ang isang kapatid mo ng arresto doon, mali yan, hindi dapat ganyan. Pero pagka sa iyo naman, okay lang, walang problema. Ayos na yun. Walang kailangang pag-usapan. Kumbaga. So, hypocrite ka na nun. Nga sabi ito, nakikita mo yung muta ng iyong kapwa, pero yung troso sa mata mo ay hindi mo na makita. So yun, ay muta pa lang, yung sa'yo troso na, yung mas malaki. So sabi dyan sa Luke, mababasa natin yung sa Luke, chapter 6, verse 41 and 42. Ang sabi, and why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but perceivest not the beam that is in thine own eye? Yan na, hindi mo na makita yung sarili mo. Mas worse pala yung sayo. 42, either how canst thou say to thy brother, brother, let me pull out the mote that is in thine eye, when thou thyself beholdest not the beam that is in thine own eye. Yan yung sinasabi natin na pag sa iba, sisitahin mo, pupunahin mo, mali yan, negative yan. Hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Pero pag sa sarili na natin, wala, okay lang. Wala kang magagawa.
Baka parang ganun. O hindi nyo naman alam, hindi nyo naman nakita. So, hypocrisy yan, pagka ganyan. Ang isa pa, kumbaga pag tayo ay nagkakaroon din ng mga pagpapalang material, yung pa isang reason yun eh, ang danger ng hypocrisy. Pagka tayo nagkaroon ng mga pagpapalang mga materials, sabihin na, ang akala natin ay okay tayo sa Diyos, kumbaga. So, hindi na natin nakikita yung negative sa nating side. Kumbaga yung, sabi dito sa Revelation, yung I am rich and increased with goods. Yan. Hanapin natin, tingnan natin yun. Isang example, Revelation chapter 3, verse 17. Revelation chapter 3, verse 17. Pagka ikaw ay madami ng pagpapala na dito sa lupa, pagpapalang material. Revelation chapter 3, verse 17. Sabi dito, because thou sayest, I am rich and increased with goods, and have need of nothing. Yan. And knowest not that thou art wretched and miserable, and poor, and blind, and naked. So sabi dyan ay poor. So hindi mo na nakikita na ikaw ay poor spiritually. Tapos ikaw ay wretched, miserable. So bakit? So dahil nga yan sa blindness na epekto ng hypocrisy. Spiritual blindness. Dahil akala mo ay pinagpapala ka ng Diyos dahil ganun ang nangyayari sa buhay mo. Dati, hirap na hirap kami ngayon, okay na. So, hindi mo na makakita na nagiging poor ka na spiritually. Dahil sa blindness na epekto ng hypocrisy na nag-ugat sa iyong puso. So, yun yung danger of hypocrisy to yourselves. So, yun yung sa iyong sarili. So, how about naman yung danger sa iba? So, ito naman yung ating tingnan. Yung nabanggit natin una, yun yung danger sa sarili mo. So, yung hypocrisy, may danger sa sarili mo. Meron din siyang danger sa kapwa mo. So, ang tingnan naman natin yun. So, ang sabi dito ay nagiging stumbling block stumbling block ka sa iba. Kumbaga sa Tagalog, nakakatisod ka. Nakaka-offend. Nakaka-offend ka. Di ba ang hypocrisy, sabi natin, yung kanina, sa sarili. Ito naman yung effect ng hypocrisy sa iba. Nakaka-offend. So, basahin natin yung sa Romans chapter 2, verse 21 and 24. Romans chapter 2, verse 21 and 24. So ito sabi dito. Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself. Thou that teachest a man should not steal, dost thou steal? 22. Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? Thou that abhorrest idol, dost thou commit sacrilege? Yan. So, kumbaga yung sabi nga natin, makikita ka nung kapatid mo, turo ka ng turo, tuturo ka, nagsasabi ka ng bawal yan, bawal ganun. So, yung una, sa sarili mo, hindi mo na nakita yung hypocrisy mo dahil sa blindness mo. Ngayon naman, yung effect noon, dun sa kapatid mo, na sabi mo, bawal yun. Sabi mo, mali yun. Tapos, makikita sa'yo na ginagawa mo naman. Tapos, pagka tinanong sa'yo, akala ko ba, paano yun? Mali yun. Sabi mo, hindi. So, yun. Doon na ma-offend. So, paano kung yung kapatid mo ay mahina pa? Kumbaga, baby pa.
baby pa sa pananampalataya. Kumbaga, ito share ko lang ito ay nangyari dun sa nung ako'y nasa sa SPCBC. Nabanggit ko. Sa akin dating church. Lumabas bigla kasi wala akong dito eh. Ayan. Pasensya na kayo. Pero ito totoong nangyari. Kumbaga, Preach the truth. doon pa kami member pero hindi naman tungkol sa kanila. So meron isang kapatiran doon, hindi ko nababanggitin ng pangalan. Baka magkamali na naman ako. Kinasalan. So, invited kami. Pero hindi kami, ako, si Miss, hindi naka-attend dahil nga may trabaho kami. So, ang proxy namin ay ang aking ina, tama ba? Ang ina at ang aking lola. Yun ang kasama ng aming anak. Pag-attend dun sa kasal. So, hindi ko nababanggitin kung sino yun. So, ngayon, ang nangyari, nagulat sila. Kasi yung kapatirang yun ay sa Catholic Church, kumbaga, kinasalan. Doon siya kinasalan. So, ay yung lola kong yun, ay kumbaga, inaakit ko yung mag-Bible study, aking sineshare. Hanggang ngayon naman, pero ang naging negative doon ay, kumbaga dahil sa hypocrisy, yung sabi nating effect sa iba, ang nangyari doon ang conclusion niya, wala naman palang pagkakaiba. Ang ibig niya sabihin, kahit pala siya sabing born again, o Christian, kung pala kinasalan, ay doon din pala kakasalan. Okay lang pala yun. Kumbaga sa'yo, walang pagkakaiba. So, para sa kanya, ano bang dahilan para ako'y maniwala dyan? Dito na siya, doon na daw siya, kumbaga, namulat, simula pagkabata. So, kumbaga, yun yung effect, yun yung example lamang na yung ating hypocrisy pagka na sa iba, lalo na sa mahina pa, sa baby pa, magkakaroon siya ng tinatawag nating negative effect o yung danger. Kaya dangerous siya sa sarili mo, dangerous din siya dun sa mga kapatiran mo. So, yun hindi naman siya, yung example ko, yun yung example lang nung effect ng akala mo okay lang, tapos hindi mo alam yung kapatiran mo, yung tinuturuan mo, yung nakikinig sa'yo, ma-offend. Pwede pala yun. So, yun. Hypocrite ka kasi, dapat pinanindigan na. Pero during that time naman, naunawa ko na wala pa naman kami sa tunay na simbahan. Pero sa ngayon, kung nandito ka na sa tunay na iglesia ng Panginoon, tapos gano'n, kunwari, kakasalan ka. Tapos yung mga pangasawa mo ay unbeliever, ang gusto din ay sa Catholic Church. So, di dapat mag-isip ka. Tsaka bakit ka maghahanap ng unbeliever, kumbaga, ng hindi member, hindi baptized. So, yun yung example ko lang. Kumbaga yung effect ng hypocrisy sa iba. So, another, ano pa? Kasi dito may sinabi dito ito yung tungkol dun sa mga little ones. Sa Matthew chapter 18 verse 6. Basahin ko na lang ng mabilis. But who shall offend one of these little ones which believe in me? It were better for him that a millstone were hung about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. Yun sa Matthew. Sa Mark naman, ang sabi doon ay, and he were cast into the sea. Kumbaga, dapat nga hindi ma-open yung mga baby, yung mga bata pa sa pananampalataya. So, another effect ng yung another danger ng hypocrisy, yung una sa sarili mo, pangalawa sa kapwa mo, sa mga kapatiran mo. Ang isa pa effect nun ay corrupting the church. Siyempre nga, ikaw, may problema ka na, hypocrite ka na-offend na yung mga kapatiran mo. So, ibig sabihin nun, mangyayari na, ito na yung next, kumbaga yung worst, corrupting the church. Hypocrisy. Example ng hypocrisy na makikita natin sa Bible, yung kumbaga may effect sa church, ay sa yung Galatians chapter 2, yung si Peter. Tingnan natin yun. Kulang yung aking notes dito eh.
sa Galatians chapter 2. Galatians chapter 2 verse 30. Titingnan ko pa po mga kapatid, hanapin ko. Basta yung si Paul ay nakakain, si Peter ay nakakain sa kasama yung mga Gentiles. Galatians chapter 2 verse 12 yan. 2 verse 11. Ito, yan. Basahin natin, verse 11. Doon natin simulan. So, Galatians chapter 2 verse 11. But when Peter was come to Antioch, I withstood him to face, because he was to be blamed. Bakit? Ano bang ginawa ni Peter? 12. For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles. But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. So nangyari, nakay si Peter kasama ang mga Gentiles. Pero nung nakita niyang paparating na yung kanyang mga kahudyo, mga kalahin niya, kababayan niya, sabi nito ay siya ay he separated himself. So 13, and the other Jews disassembled likewise with him. Yun, ginaya na siya ng mga mga Hudyo din. Insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. Yun, nadamay si Barnabas dahil sa hypocrisy. So ito yung church na, nakahawa na, kumbaga nakokorap ang church. So alam na naman natin yung nangyari dito. Magaling nga. So ito yung sinasabi natin na pag yung hypocrisy within us, the papacy within us. So una, ang magiging effect, personal. Ang sunod na effect noon ay, kumbaga domino effect yan yung kapatiran mo naman. Kasi magkakaroon na ng mga katanungan, question, magdududa na yung, ano ba talaga. Kagaya din ng ating example kanina, yung nangyari din sa aking kapamilya. Nagkaroon ng question, kumbaga nagkaroon ng conclusion, pareho lang naman. So, next, ang sunod ay yung sa church na mismo. So, naka-epekto na sa church. Yan. So, dapat pagka ganyan, dun sa unang part pa lang ay ma-realize na, kumbaga, dun sa sarili mo pa lang. So, paano nga ma-overcome yung hypocrisy na yan? So, kumbaga, nalaman mo na may pagka-hypocrite ka pala. Sabi natin, sa Diyos tayo aasa, mananalangin. Pero, syempre, may kailangan din tayo gawin bilang mga mananampalataya. So, ang una, sabi dito, overcoming hypocrisy through cultivating authentic or genuine faith. So, una, dapat magkaroon tayo ng humility and self-examination. So, humility, pagpapakababa. So, isa yan sa gamot sa ating hypocrisy. So, tingnan natin yung isang parable sa Bible, yung parable ng Pharisee and Publican sa Luke chapter 18. Luke chapter 18 verse 9, simula. Luke chapter 18. Luke chapter 18 verse 9. Ito yung the parable of the Pharisee and Publican. So, dapat meron tayong, sabi natin, yung ating unang point ay humility and self-examination. Sabi dito, verse 9, and he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. 10, two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. 11,
The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. So, kumbaga, tigil muna tayo dyan. So, kung tayo ay ganito na ang attitude, ganito na yung ating tingin sa iba, na yan, mga ano naman yan, masamang tao, kaya ganyan. Yun na yung pinagpe-pray mo, pasalamat ka sa Diyos na hindi ka ganun. Isa ka ng Pharisee, sabi dito. Yun yung example eh. Oh. Di ba sabi natin, pag nakikita mo yung iba, sinisita mo yung iba, hindi mo na makakita yung sarili mo. Yan o, Pharisee daw, yan o, yung prayer ng Pharisee. Totoo naman, sabihan totoo. Yung mga nasa paligid mo yung gano'n. Pero yun na nga yung isang tatak na merong Pharisee within us. So, verse 12. Ito pa, I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. Yun. Pinagmamalaki mo pa yung mga nagagawa mo. Wala, lagi ako natin. Lagi akong present. Hindi ako gaya ni ganyan. Pero ako'y aminado, ako'y naliban. Kaya pasensya na kayo. Yung baga pagka ganun ka, pag malaki ka yan, hindi ko yung kagaya. Yan, hindi active. Ay, ako'y nagtatights, malaking tights ko. Yan, sabi dito, Pharisee daw pagka ganun. So, dapat? Dapat tayo may humility and dapat magkaroon tayo ng self-examination. So, dapat, ito ating prayer. So, verse 13. And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Ayun. So dapat makita mo na ikaw ay sinner. Hindi yung makikita mo dahil ikaw ay nasa true church, member ka na, nagtuturo ka na din, yan. Kasama ka na sa rapture. Yan. Mali. So, itong dapat tayo may humility, pagpakababa. Dapat ang gagawin natin, pag nakakita natin yung mga tao sa paligid natin, pag-pray natin sila na hindi yung salamat, hindi ako kaya ng ganyan. Hindi, ang prayer dapat natin sa kanila ay kung kahabagan nyo din naman sila. Pero hindi yung para marinig ng iba na sinasabi mo yun na para, yung bait naman ni ganun, pinag-pray yung iba. Ay, hypocrisy pa din yun. Dapat, ipag-pray mo sila genuinely. Sabi nga natin, how to overcome hypocrisy. Dapat meron kang authentic and genuine faith. Kumbaga dapat genuine yung prayer mo. Hindi yung ipapakinig mo lang, kunwari, nandito, oral yung prayer, sabi, pinananalangin din po namin ng mga tao, mga kapamilya. Ay, hypocrisy yung kung ano ka lang, iba yung motive mo. Gusto mo lang masabi ng mga makakarinig na, napakabait naman noon. Sinasama pa sa prayer yung mga ibang tao. So, dapat meron pa rin tayong humility, tsaka sincerity, kumbaga. So, another thing, kumbaga na makakapag-overcome hypocrisy, sabi nga natin, dapat meron tayong, sabi dito ay, i-cultivate natin yung authentic and genuine faith. So, pagdating sa authenticity, dapat meron tayong authentic worship and service. Authentic dapat o genuine. Yan din naman inang gagaling sa Panginoon, kaya ipag-pray mo, nabigyan ka nun. So, ang tingnan natin yung verse, John chapter 4. Ito yung pagdating sa worship and service. Dapat may authenticity at genuine. John chapter 4, verse 23. John chapter 4, verse 23. Sabi dito ay, but the hour cometh, and now is, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in the spirit and
in truth. So ito, ma-apply natin dito yung sinabi natin kanina na pag umattend ka, pag nandito ka ngayon, worship service, pananambahan, dapat dapat i-worship natin ang Diyos, sabi dito ay in spirit and in truth. Hindi yung umattend ka lang dahil sinama ka ng iyong asawa, sinama, dahil kailangan makita ka ni pastor, ilang araw lang ilang linggo lang hindi nakaka-attend, kailangan kong umattend para hindi ako masika. Yun. Dapat meron kang genuine, authentic worship and service. Ito yung isa sa gamot. Magkaroon ka ng authentic worship and service. So, yun nga. Kasi nga yung ating mga sarili ay tawag dyan ay living sacrifice. Yan. Doon yun sa Romans chapter 12. Doon yun mababasa yung ang ating mga katawan ay living sacrifice. Yan. Basahin nga natin yun. Romans chapter 12. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ano ba? Yung Romans chapter 12. Verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yun. Yan yung sinasabi nating authentic worship and service. 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yung sabi nga natin, alalahanin natin na umattend tayo dito as a living sacrifice, hindi yung attend na para lang makita ng kapwa mo na nandito ka. Kung na-attend ka nga, baga boring naman, pagka yun ang nagsasalita, nakakainip. Kasi ako, aminado din naman ako noon, nung nandun ako sa dati kong church. May inaabangan din lang akong magtuturo eh. Pero kahit, kumbaga boring kasi yung iba eh. Talagang, yan magtuturo ulit. Katamad yan. Kasi, pagka bago maglinggo, tatanungin ko na si Brother John. Brother John, sino bang magpipreach? Si wala po. Sige, doon na tayo magkita sa Bible study. Yun. Hindi alalahanin natin, hindi tayo napunta doon para sa ganung bagay. Kung alalahanin natin na itong ating mga sarili ay living sacrifice. Dapat tayo holy and acceptable to God. Yun pa nga, tinuturo natin dito yung mga tamang doktrina, mga tamang aral, turo, tamang practices. So dapat, tayo ay doers din, hindi lang basta hearers. Kasi pag ganon, nadidisib ka, dinidisib mo ang sarili mo. Kumbaga, baka dinidisib ka na ng puso mo. Yan sabi natin, yun yung hypocrisy. So yun, sabi yan sa James chapter 1, verse 22, lagi din natin itong nababasa kadalasan. Sabi sa James chapter 1, verse 22, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Ano nga sabi natin, kung sinabing yun yung tinuturo, yun yung napapakinggan mong turo, yun yung tinuturo mo sa iba, yun ang sinasabi ng Biblia, gawin mo. Hindi yung napakinggan mo lang tapos pag sa'yo na, wala na. Ayan. Dinidisib mo yung sarili. So another thing to overcome hypocrisy, sabi ito ay genuine love and compassion. So ano to? Ako talaga ay mahihain talaga ako na tao. So, kasi ito yung genuine love and compassion sa mga kapatiran. Hindi ako yung taong pala approach na, kamusta, ganyan, kamusta. Hindi ako ganun baka mahihain ako.
Pero dapat, ako aminado ko, pinipilit kong baguhin yun para maipakita ko yung genuine love and compassion sa aking mga kapatiran. Kasi pagdating dito sa labas, yung ibang mga tao, mga unbeliever naman, napapakisamahan mo ng okay. Pero bakit pagdating dito, hindi mo man lang mabati, hindi mo man lang mga ganyan, gagatan mo. Wala man lang ganun. At mapapansin ko mga yuko, tapos uuwi na kami. Nasaan yung genuine love and compassion? So, hypocrisy yun, sabi sa ating pinag-aaralan. Ma-overcome natin ang hypocrisy pag nagkaroon tayo ng genuine love and compassion sa mga kapatiran natin. Kumbaga, hindi naman, kahit ako mahihiyain, sinusubukan ko. Alam ko na tutulungan ako ng Panginoon para at least makausap, makamusta. Ako talaga yung taong hindi yung masasabi ko suplado sa labas. Kumbaga kahit magkasalubong tayo, kilala kita. Pag hindi mo ako binati, hindi ka babati. Lagpas ka. Okay lang yun kasi believer naman yun. Hindi, joke lang. Hindi, pero pag sa kapatiran mo, kunwari nakita mo, ito, share ko lang din, share ko lang yung na-experience ko. Nung ako'y nasa dati ko pang church. Yung ako'y nasa trabaho. May nakita akong member na mataas, may posisyon yata yun. Hindi ko alam eh. Siguro deacon yun. No, hindi ko natanda eh. Noong time na yun. Pag kami na-attend doon, hindi ka man, kapatid, kamusta? Ganun siya. Opo, okay lang. Mapasok ko sa trabaho ko. Nakita ko siya doon sa trabaho ko, namimili. So, in-approach ko. Siyempre, feeling ko kilala ko ito. Kasi, nakikita nitong na-attend ako eh. Lapit ako. Sabi, kamusta po? Sabi, para siyang, sino ka? Alam mo yun, sabi, parang ako pa yung napahiya nung time na yun. So, wala dun yung genuine love and compassion during that time na kinakamayan niya ako pagdaos ng service doon sa dati kong church na kapatid ganyan. Sabi, parang ako pa napahiya nun. Hindi ko sasabihin kung saan nagtatrabaho yun kasi malapit din lang yun dun eh. Sabi ko po, kaya ako po is busy po. Sabi ko na naman. Na-church niyo po ako. Tapos sinabi ni church, tapos naalala niya, pero hindi niyo pa rin ako tanda. Okay. Tapos alis na. O parang, dapat sa, parang yung time na parang, sino ba ako dun sa aming church? Parang hindi ako nakilala ng mga tao ito. Yun. Mahinang nila lang. Sabi niya, yan. Kung baka dito dapat sa true church natin, dapat hindi tayo galo kasi hypocrisy yun eh. So, ma-overcome natin ang hypocrisy kung meron tayong genuine love and compassion. Pag nakita tayo, kapatid, kilala mong kapatid, kung baka genuine yung mararamdaman mo na masaya ka, nakita mo si ganyan. Hindi pag nakakasalubong mo sa bayan, iiwas ka pa. Iwas. Ay, iwas. Ayaw baka pag nakita mo iiwasan mo pa. So, yun, hypocrisy yun, pagkukunwari. Pero pag nandun sa church, nakikiawit, sabay. Pag-awit, tayo, upo. Pag sinabi kong tayo, natayo. Pag sinabi ko upo, naupo. Pero pag nakita sa labas, iwas. Pag nakita sa labas, lampas. Yun, hypocrisy. So, ma-overcome natin yun sa true genuine love and compassion. Sabi nga, yun isa din sa commandment, the greatest commandment, yung second. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Yung sabi sa Matthew chapter 22. Kumbaga yun. Another thing to overcome, dagdagan pa natin yung loving compassion. So sana pagka tayo ay nagpangita sa labas, ay maramdaman ng bawat isa na tayo talaga yung magkakapatid sa pananampalataya. Hindi sana natin ma-experience yung i-share ko na talagang nung time na yun talaga ako yung napahiya. So, parang, dahil ba hindi ako malaki mag-tithe? Sa isip ko din yun eh. Dahil ba maliit lang yung naibigay ko. Nung time na yun, dahil ba hindi ako, basta daming tumakbo sa isip ko yun. Nagkaroon ako ng, yun yung sinasabi natin, effect sa iba. Kasi hypocrite siya.
Meron siya sariling problema. Ngayon, yung hypocrisy niya, umepek sa akin. Eh, may bata, baby pa ako noon sa panahon ko. Nakakahiya talaga. Yun. Parang vendor ka lang, Oo. dito ako. Parang ganun. Hindi ka pa kilala eh. Pero, alam mo, pag nandun na, isa-isa niyang kinakamayan, iniimikan, hindi ako ng pandikaman, masaya ko. Yun, hypocrisy, yun. Sana wag nating ma-experience yung mga kapatid. Ano? Talagang yung effect noon sa iba, tulad ko yan, nakakapanghina yun. So another ay yung integrity and consistency. Dapat tayo may integrity and consistency. Kumbaga pag sinabi ng Bible na mali yan, mali yun. Hindi yung pag sa iyo na, pwede na. Kumbaga yun yung tinutukoy dito eh. Tapos may integrity tayo, tapos consistency. Sabi nga dito sa Proverbs chapter 10, verse 9, dapat may consistency tayo. Proverbs chapter 10, verse 9, He that walketh uprightly, walketh surely. But he that perverteth his ways shall be known. Kumbaga, tinutukoy dyan, kung lalakad ka na ng matuwid, surely dapat, kumbaga. Kasi pagka, yung example natin, pagka hindi mo naman ginagawa yung application sa sarili mo, walang consistency nangyayari. So dapat, to overcome that, dapat ay consistent tayo sa ating turo. Yung turo natin, kunwari sa moral, bawal yung ganyan. Tindigan natin. Ating tayuan, consistent dapat, para ma-overcome yung hypocrisy. Tapos, syempre, ang pinakahuli, mga kapatid, dito tayo tatapos, ay the power of God's Word and Spirit. Sabi nga sa Hebrews chapter 4, ang ating babasahin, Hebrews chapter 4, verse 12, verse 12, For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So, word of God. So, word of God din talaga. Yun ang pinaka mabisang gamot o to overcome hypocrisy. Dapat ay hindi nawawala sa atin yung willingness o yung delight sa pagbabasa. Sabi nga natin lagi, pagbabasa, pakikinig, yung mga aral, mga turo. Kasi nga yung salita ng Diyos, yan yung lamp sa ating daanan. Tsaka dapat yung Word of God, di ba sabi natin, sa puso nag-uugat, doon nagmumula ang hypocrisy. Dapat ang ilalagay natin sa ating mga puso ay ang salita ng Diyos. Sabi doon sa Psalm 119, Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. So dapat ang laman ng puso natin ay Word of God. Kumbaga, yun. Kasi yun ang kokontra sa ating pagiging hypocrite. So sa pagtatapos natin mga kapatid, naging maiksi lang ating mensahe. Next week siguro ay kung loloobin ng Diyos, itutuloy natin sa Doctrines of Grace. Ano ko lang ito mga kapatid, yung mensaheng ito, ito yung iniano sa akin ng Panginoon, ito yung inilagay sa akin, ito yung nilagay niyo desire na aking bigyan ng pansin o ituro o pag-aralan. Dahil sa mga nangyayari sa aking kapaligiran, sa aking paligid, sa aking sarili. Kumbaga, hindi pala pagka sinabi ikaw ay mananampalataya na talaga. Tayo nagsasabing tayo ay yung true church, tama yung ating mga doktrina. Yung pala ay nagkakaroon pa rin tayo ng hypocrisy. Isang napakalaking problema
na nagsisimula sa maliit na mga bagay o sitwasyon. Amen. So, may nagpapasalamat sa Panginoon at kanyang inilagay sa akin ito na mapansin ang hypocrisy na aking nakikita sa aking sarili, sa aking mga kapatiran, kumbaga. So, at least sana, ma-realize nyo din yun, kapatid, yung hindi tayo perfecto. Hindi tayo nakakagawa pa rin talaga ng kasalanan dahil tayo nasa lamang pa. Pero yung hypocrisy na yan, sabi nga natin, ang title ng ating pinag-aralan ay The Pharisee Within Us. Hypocrisy Unveiled. So, in-unveiled natin. Sana nakita natin sa pagkaka-unveiled na ginawa ng ating nakalagang pag-aaral ngayon, ano ng level ng ating hypocrisy. Pwedeng ang level niyan sa sarili mo pa lang may epekto. Pwedeng ang level na yan ina-epekto na sa kapatiran mo. At ang pinaka-worst ay ang level na yan ay sa church na nakaka-epekto. So, manalangin tayo na ipakita sa atin ng Panginoon kung nasaan na yung ating hypocrisy na yan. Amen. Kung naniniwala na yan ay hindi mawawala. Yan ay gradually na born again ka, binigyan ka ng bagong nature, bagong puso. Pero hindi ibig sabihin nun instantly, once na, perfect ka na agad. Hindi. Yan habang nandito tayo sa lupa, dire-diretso lang ang pakikibaka. Dire-diretso lang ang paglaban natin. At isa dyan sa ating nilalabanan na yan, spiritually battle, yung hypocrisy na yan. Yung pharisee na yan, pharisee within us. Amen. Sana ay na-unveiled sa bawat isa. Amen. Sana ay magkaroon tayo ng realization. Tayo ay mag-repent through repentance. Yung repentance, hindi lang isang beses yan, yung pag ikay magpapabaptize. Hindi. Once na may ma-reveal sa'yo na may kasalanan ka, ang example dyan ay na-reveal sa'yo na may hypocrisy ka, kailangan mo pa rin mag-repent. Hindi yung pagka sinabi mong, nakapag-repent na ako nakapagpabaptize na ako. Hindi. Yung repentance, yan dire-diretso din yan. Amen. Pagka may pinakita sa'yo yung Diyos na meron kang mali, repent. Repent sa kasalanan yun. Yan hanggang sa tayo ay kunin na ng Panginoon. Yung ating pakikibakang yan dito sa lupa, spiritual warfare ay ongoing yan. So, makakalungkot kung hindi mo mapansin yan, kung sa iyo wala lang yan. Nakakalungkot. Sana ay kahabagan ng Diyos na magkaroon ka ng realization. At sana ay naging pagpapala sa bawat isang mensaheng ito ngayong hapon. May God bless the message in our hearts. Dito na po tayo tatapos. Tayo po'y manalangin. Lumod po ang Diyos na banal, ang iyong nasa langit. Maraming salamat sa inyong mga mensahe ngayong hapon ito. Maraming salamat sa pagpapakita sa amin na meron pa rin pala kaming hypocrisy sa aming mga puso. Kung ito po ay aming nakita sa mga oras na ito, aming dalangin ang Diyos ay hindi po kami tulungan na magamot ang hypocrisy na ito. Tulungan niyo kami aming Diyos, itaman niyo kami sa aming mga lakad. Tanging kayo po lamang ang makakapagbago ng problemang ito, ng sakit na ito, spiritual blindness due to hypocrisy aming Diyos. Nawa ay kahabagan niyo kami, tulungan, malampasan, mapagtagumpayan, at matalo ang hypocrisy sa aming mga puso. Aming Diyos, pinapanalangin po namin ang mga kapatiran na hindi makakapansin ng hypocrisy kanilang tinataglay. Nawa aming Diyos ay tulungan niyo sila na makita, ma-realize, dahil ang danger nito ay hindi lamang sa kanilang sarili, maaaring ito ay maka-epekto sa mga kapatiran, at ang mas worse pa ay maka-epekto sa church ng Diyos. Ang aming kong dalangin ito ay din po sa Iglesia San Pablo, gayon din po sa lahat ng iglesia, sa inyong dako, sa inyong mga tunay na simbahan na itinayo, na-organize ng Diyos. Tulungan niyo din po nawa sila na makita nila
kung meron bang hypocrisy, silang tinataglay. Dahil talagang dangerous po ito aming Diyos. Maraming salamat ang Diyos sa willingness na magpakorek sa bagay na ito. Maraming salamat sa pagpapakita sa amin ng problema ito sa aming mga sarili. At aming pagdalangin ay tulong niyo kami aming Diyos. Ngunit pinapadalangin po namin patuloy ang aming mga mahal sa buhay. Nawa ay kahabagayin sila. Nawa ay bigyan niyo sila ng kakayahan na makapagsisi at makapampalataya ng tunay aming Diyos. Huwag nawa sila maging hypocrite na sumasang-ayon sa aming mga ginagawa. Ngunit hindi naman namin makita ang willingness sa kanilang mga sarili ng pagsunod sa inyo aming Diyos. Ang isa man po sa kanila ay hinto pa, nawa ay makita namin ang katuparan ng kanilang kaligtasan ng Diyos. Aming kailangan po makapagbibigay niya sa kanila. Aming Diyos, maraming salamat sa dadaan ng po na isang linggo. Ang aming dalangin ay patuloy niyo po kami i-preserve, ingatan, galing po kami sa mga tao, sa mga kalamidad, sa mga sakuna, sa mga disgrasya aming Diyos. Preserve niyo po kami sa doctrines and morals aming Diyos. Pagtibayin niyo po ang bawat isa at palagawin sa spiritual. I-provide niyo po ang aming mga pangangailangan, spiritually and physically aming Diyos. Kami po ay buong puso na nagtitiwala sa inyo. Maraming salamat po din, aming Diyos, sa hapong ito. Nawa po kayo ay narugod, kayong naitaas, napapupurihan, napasalamatan namin Diyos. Ito ang aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Salamat. God bless po. Amen. Amen.